Ito ay naging pundasyon ng patakarang panlabas ng China sa loob ng isang dekada, ngunit naging bitag ba ito ng utang para sa mga mahihirap at gitnang uring bansa? Ang punong ministro ng Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ay nagtaas ng matinding batikos tungkol sa pagsasalin ng pamamahala ng daungan ng hambantota sa China. Si dating Pangulo Mahinda Rajapaksa ay binigyan ng China Harbor ng 7.6 na milyong dolyar ng United States para sa kampanya sa pagkapangulo noong 2015. Habang abala ang mundo sa pagbabantay ng mga hangganan, patago namang kinukuha ng China ang mga pangunahing daungan na siyang daanan ng pandaigdigang kalakalan. At tinatamasa ng Beijing ang estratehikong dominasyon nang hindi kailangang magpadala ng kahit isang sundalo. Magugulat ka na ang 80% ng pandaigdigang kalakalan ay kontrolado ng mga daungan. At kontrolado ng China ang mga daungan sa ilan sa mga pinakasensitibong rehiyon, tulad ng Strait of Hormuz, Panama Canal, at Bab el-Mandab Strait. Ang China ay kasali sa 129 na proyekto ng daungan sa mahigit 50 bansa. Ang mga pamumuhunan na ito ay hindi lang basta paimbabaw kundi kasama rin ang direktang pagmamay-ari, kontrol sa operasyon, at malalaking pinansyal na bahagi. Pero hindi pa ito ang tunay na banta. Nakababahala, ang mga tinatawag na proyektong pang-imprastruktura ay nagsisilbi ring base ng hukbong dagat ng China. Kaya hindi na lang ito tungkol sa negosyo, isa na itong banta sa buong mundo. Sa kabila ng malaking banta, may ilang bansa na nagsimulang mamulat at kanselahin ang China. At malinaw na ipinapakita iyon ng mga numero. Sa 129 na proyekto ng daungan, hindi bababa sa 115 ang aktibo pa rin ngayong 22, habang ang natitira ay kinansela o sinuspinde na. At kahit na mukhang malaking tagumpay ito, malayo ang realidad sa inaakala. Para maintindihan ito, unawain muna natin. Una, paano nakakakuha ng kontrol ang China sa mga kritikal na daungan? Bakit ito banta sa mundo? At paano nilalabanan ng mundo ang pananakop na ito? Ngayon, ang Partido Komunista ng China ay may mga sensor na nagtatrabaho ng todo sa China para burahin at isensor ang mga post tungkol sa kilusang to. Hinihinalang ginagamit ng Partido Komunista ng China ang mga bot para i-dislike ang mga video sa YouTube tungkol sa China upang mapababa ito sa algorithm. Kaya kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa akin sa YouTube algorithm, lalo na kapag tinatalakay ko ang mga paksang naglalantad sa Partido Komunista ng China. Sa 2024, umabot sa record high na dolyar, 33 trilyon ang pandaigdigang kalakalan. Higit sa 80% ng kalakalang iyon na nagkakahalaga ng dolyar, 26.4 na trilyon ay dinadala sa pamamagitan ng dagat. Ang mga kargamentong ito ay nangangailangan ng mga pantalan para makarating sa destinasyon. Ang mga pantalan ang gulugod ng pandaigdigang supply chain. Para sa ilang bansa, literal na lifeline nila ang mga ito. Kunin na lang natin ang Yemen bilang halimbawa. Ang bansa ay dumaranas ng matinding krisis pang-humanitarian at 70% ng pagkain nito ay inaangkat sa pamamagitan ng mga pantalan. Sa kabilang banda, 70% ng inaangkat at iniluluwas ng Afrika ay dumadaan sa dagat. Hindi lang ito para sa mga umuunlad na bansa. Ang Ukraine ay isa sa pinakamalaking tagaluwas ng trigo. At sa 8 buwan bago ang sigalot ng Russia at Ukraine, umaabot sa 50 milyong tonelada ng butil ang ipinapadala nito sa mga pantalan sa Black Sea. Ang dami nito ay sapat upang mapakain ang mahigit 400 milyong tao. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga pantalan. Nakakatakot isipin na ipapasa ang kontrol ng mahahalagang pantalan ng Pilipinas sa mga kumpanyang Chino, di ba? Ganito ang ginagawa ng China, hindi lang sa mga mahihirap na bansa, kundi maging sa ilan sa pinakamalalaking bansa sa Europa. Sa 2024, may 129 na pantalan sa buong mundo na pagmamay-ari ng China. Sa 17 nito, pag-aari ng China ang karamihan. At 14 sa mga ito ay may potensyal para sa gamit militar. Maaaring magdaong ang mga barkong pandigma ng China sa mga lokasyong ito. Sa maraming mahahalagang lokasyon, nagawa na ng China ang pagguhan ng kontrol sa mga pantalan. Kung ganoon kadelikado ang China, paano nito ito nakakamit? Maraming paraan, pero ang pinakakilala ay ang pinakamasama. Karamihan sa inyo ay malamang nahulaan na ito. Si John Adams, isang Amerikanong estadista, ay nagsabi may 2 paraan para sakupin at alipinin ang isang bansa. Isa ay sa pamamagitan ng espada, ang isa naman ay sa pamamagitan ng utang. Ginagamit ng China ang mas mapanganib na siyang utang.
Ang Belt and Road Initiative ay kilala sa pagpapautang ng malaki sa mga umuunlad na bansa. Kapag hindi nila kayang magbayad, madalas na kinukuha ng mga kumpanyang Tsino ang kontrol sa kanilang mahahalagang infrastruktura. Isa sa mga pinaka-controversial na halimbawa ay ang Sri Lanka. Hindi lang nagtayo ng daungan ang Tsina doon, pinilit pa nitong isuko ng Sri Lanka ang daungan, isang estratehikong lokasyon na may 4,000 ektarya sa rehiyon ng Indian Ocean, kasama ang 15,000 ektarya ng kalapit na lupa. Sinadyang pagkuha ito na pinagtuunan ng dating Pangulo ng Sri Lanka at ilang makapangyarihang politiko. Ito ay kwento ng kasakiman, dominasyon, at kapangyarihan na naganap sa isang daungan. Ito ang kwento ng daungan ng Hambantota, na matatagpuan sa isa sa pinaka-estratehikong lokasyon sa mundo. Ang rutang ito ay nasa pagitan ng Malacca Strait at Suez Canal, ang pinakamaikling at pinakamahalagang daan ng kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa. Dito nakita ng Sri Lanka ang isang pagkakataon. Noong panahong iyon, tinatayang 36,000 barko, kabilang ang 4,500 oil tanker, ang dumadaan sa rutang ito taon-taon. Kahit may malaking pantalan ng Colombo na 200 kilometro o 214 na kilometro ang layo, ito'y abala na sa mga container ship. Itinayo nila ang pantalan ng Hambantota para mag-alok ng karagdagang serbisyo gaya ng pagpaparefuel, pagkumpuni ng barko at pagpalit ng crew. Ngunit may isang problema. Naghanap ng tulong ang Sri Lanka para maitayo ang proyekto dahil kulang ang pondo nito. Ngunit tumanggi ang karamihan sa mga bansa. Bakit kaya? Ang ekonomiya ng Sri Lanka ay hirap na noon at ang Hambantota ay itinuturing na proyektong hindi kumikita. Diyan pumasok ang matalik na kaibigan ng lahat para tulungan ang Sri Lanka. At kung nahulaan mo na, oo, ito ay ang China. Nagsimula ang China sa pagpupuhunan sa mga pangmatagalang proyekto sa Sri Lanka. Kabilang na ang pinakamalaking Hambantota Port. Nagbigay ang China ng dolyar 1.3 bilyong pautang sa Sri Lanka para rito. Ngunit ang sumunod ay pamilyar na pattern na nakita na sa halos lahat ng Belt and Road Initiative projects. Kumpanyang Chino nakakuha ng kontrata para sa paggawa ng pantalan. Karamihan sa mga manggagawang kinuha para sa proyekto ay mga Chino at ang perang ginamit para bayaran sila ay galing din sa dolyar, 1.3 bilyong utang na ipinahiram ng China sa Sri Lanka. Sa madaling sabi, malaking bahagi ng pera ay bumalik lang sa China. 85% ng pondo ay inutang mula sa China at 15% ay galing sa Sri Lanka Ports Authority o Sri Lanka Ports Authority. Lumikha ito ng proyektong nagkakahalaga ng ₱1 bilyon at 500 milyon sa kabuuan. Nagsimula ang konstruksyon noong 2008 sa pamumuno ng China Harbor Engineering Company at Sino-Hydro Corporation na mga kumpanyang Chino. Siningil ng China ang 6.3% na interes, mas mataas kumpara sa 2% na karaniwang inaalok ng International Monetary Fund at World Bank. Pero pumayag pa rin ang Sri Lanka sa pautang ng China. Nakakaakit ang mga pautang na ito pansamantala, ngunit nakakasama ito sa huli. Sobrang nakakasama na halos mapasa ilalim ang isang bansa dahil sa utang nito. Pagsapit ng 2015, ganap nang natapos ang konstruksyon ng pantalan at handa na itong gamitin ang estratehikong lokasyon nito. Pero hindi naging ayon sa plano ang mga nangyari. Bumagsak ang pantalan ng Hambantota. Hindi talaga ito nakakalikom ng sapat na kita. Bakit kaya? Dahil sa mahinang pamamahala, kakulangan ng komersyal at industrial na aktibidad. At higit sa lahat, hindi nahikayat ang sapat na mga dumadaang barko. Mas gusto pa rin ng karamihan sa mga barko ang mas maunlad na daungan ng Colombo na 200 kilometro o 124 na milya ang layo. Noong 2012-34 lang na barko ang dumaan sa Hambantota, samantalang 3,600 at 67 naman ang dumaan sa Colombo. Kahit matapos ang ikalawang yugto, hindi pa rin gaanong bumuti ang kalagayan. Ang Hambantota ay nakakita ng humigit kumulang 400 barko kada taon, samantalang ang Colombo ay may 4,000. Noong huling bahagi ng 2016 umabot na sa dolyar 300 at 4 na milyong dolyar ang kabuuang pagkalugi ng daungan dahil sa sunod-sunod na pagdami nito. Lumalaki ang utang. Halos 1.7 bilyong dolyar ang utang ng Sri Lanka sa China, kasama na ang principal at interes.
Noong 2015, umabot na sa halos dolyar, 100 milyon ang taunang bayad. At hulaan mo kung ano ang nangyari. Bumalik ang China na may panukalang pampubliko-pribadong pakikipagtulungan gamit ang dahilan ng paulit-ulit na pagkalugi para kunin ang pamamahala at operasyon ng daungan. Walang ibang pagpipilian ang Sri Lanka, kundi gawin ang isa sa pinakamahirap nitong desisyon sa kasaysayan. Noong Disyembre 2016 nagpasya ang pamahalaan ng Sri Lanka na i-restructure ang daungan ng Hambantota kasama ang CM Port upang gawing kumikita ito sa komersyo. 2 bagong entidad ang nilikha, ang Hambantota International Port Group or Hambantota International Port Group at Hambantota International Port Services Company Limited, IPS. Ang Hambantota International Port Group ang magde-develop at magpapatakbo ng daungan kasama ang mga kalapit na lupa, samantalang ang HIPS ang mamamahala sa mga serbisyo sa daungan. Ayon sa kasunduan, humigit kumulang 70% ng Hambantota Port ay pag-aari na ng China. Ngayon, ang China na ang pangunahing may-ari at may kapangyarihang patakbuhin ang daungan. Pero hanggang kailan? 10 taon ba? 20, 30? Hindi. Inupa ng China ang daungan ng 99 na taon. Tama ang narinig mo, pero hindi dyan nagtatapos ang twist. Kahit nakuha na ito, hindi pa rin nagbago ang utang ng Sri Lanka. Dahil hindi pinatawad ng China ang utang kapalit ng daungan. Sa halip, nag-invest lang ito ng 1.2 bilyong dolyar para makuha ang shares. Ang mga pondong ito ay ipinadala sa treasury ng Sri Lanka, kung saan maaaring ginamit para sa iba pang mga layunin. Samantala, ang Hambantota International Port Group at HIPS ay hindi namana ang anumang utang ng pantalan. Kahit na ipasa na ang pantalan sa China, kailangang bayaran pa rin ng Sri Lanka ang orihinal na utang. Sa gitna ng kaguluhan, posibleng nagtataka ka kung alam ba ng pamunuan ng Sri Lanka ang mga taktika ng China. Nabulgar na nila ang katotohanan. May isang lalaki na nasa gitna ng lahat ng ito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mula 2005 hanggang 2015, halos tumriple ang utang ng Sri Lanka. Mula 15 bilyong dolyar hanggang 44.8 bilyong dolyar. Ito ang pinakamadilim na taktika ng China. Ang suhulan ang mga gumagawa ng desisyon para manatili sila sa kapangyarihan hanggat maaari. Sa kaso ng Sri Lanka, sinasabing sinuhulan ng China ang leader, kaya tinawag siyang papet ng China. Dahil halos lahat ng importanteng desisyon niya ay naimpluwensyahan ng Beijing. Ang taong ito ay walang iba kundi si Mahinda Rajapaksa. Sa pamamahala ni Rajapaksa, siya at ang 3 niyang kapatid ay nangasiwa ng halos 80% ng gastusin ng gobyerno. Kaya naging napakadali para sa China na makuha ang gusto nila, suhulan ang tamang mga tao, at itulak ang mga proyektong pabor lamang sa interes ng mga Chino. Tumaas ng husto ang impluwensya ng China kaya nakakuha ang kanilang mga kumpanya ng mga proyekto sa mataas na presyo nang walang pananagutan. Halimbawa, noong ginagawa ang Hambantota Port, may malaking bato na humarang sa pasukan, kaya hindi makapasok ang malalaking barko tulad ng oil tanker. Gayunpaman, idineklara pa ring bukas ang daungan kahit na nakaharang pa rin ang malaking bato sa pasukan. At patuloy na nalulugi ang daungan. Kahit sinabog ng China Harbor ang malaking bato, nakagulat sa lahat ang laki ng ginastos nito. Naningil sila ng nakakagulat na 40 milyong dolyar para lang pasabugin ang isang bato. Kaya't lumitaw ang maraming spekulasyon. Sobra ba ang singin ng kumpanya o kasama ba sa 40 milyon na iyon ang mga kickback kay Rajapaksa? At hindi doon nagtatapos ang lahat. Inaprubahan din ni Rajapaksa ang isang napaka-kontrobersyal na proyekto, ang Matala Rajapaksa International Airport, na pinunduhan ng Export-Import Bank ng China. Tila malas ang paliparan mula sa pool. Bakit kaya? 6,000 dolyar lang ang ginastos para sa feasibility study, pero higit 80,000 dolyar ang ginastos para sa marangyang seremonya na may mga mananayaw at mga awit para sa maagap na pagbubukas ng Hambantota Port sa kaarawan ni Rajapaksa. Umabot pa sa puntong sinubukan ng China na impluwensyahan ang halalan sa Sri Lanka. Ayon sa investigasyon ng gobyerno, noong halalan ng 2015, naglipat ang China ng humigit kumulang 7.6 na milyong dolyar mula sa mga kaanib nito papunta sa kampanya ni Rajapaksa. 10 araw bago ang halalan,
halos 3.7 milyong dolyar ang ipinamahagi sa pamamagitan ng tseke para sa mga promotional event, pamimigay ng mga regalo at pagbabayad sa mga sikat na personalidad para suportahan si Rajapaksa. Hindi lang sa Sri Lanka ginamit ng China ang panunuhol bilang kasangkapan. Sinubok na rin nila ito sa ibang bansa at minsan sumabog ang mga pangyayari sa pinakakakaibang paraan. Sa Bangladesh, sinubukan ng China Harbor na suhulan ang isang opisyal mula sa Ministry of Roads sa pamamagitan ng paglalagay ng dolyar 100,000 sa isang kahon ng tsaa. Nakakatawa man, ganyan na ang mga kilos ng China sa kasalukuyan. Bilang resulta, ipinagbawal ng Bangladesh ang China Harbor na makakuha ng anumang kontrata sa bansa. Isa pang kaso ang nangyari sa Pilipinas noong 2009. Ang punong kumpanya ng China Harbor, ang China Communication Construction Kumpanya, ay ipinagbawal ng 8 taon sa pagbid sa mga proyekto ng World Bank. Malinaw na hindi na bago ang estratehiyang ito ng China. Subalit napilitan ang China na umatras dahil sa mga mamamayan ng Sri Lanka. Matapos iwan ni Mahinda Rajapaksa ang ekonomiya sa kaguluhan, lumala ang sentimiento laban sa China at sa kanya. Nanalo si Maitripada Sarasina, pinuno ng oposisyon, sa eleksyon dahil sa pangakong paaalisin ang China at kakansilahin ang maraming proyekto nito, bunsod ng pagnanais ng tao para sa pagbabago. Tapat siya sa salita, kinansela ang maraming proyekto ng China at sinubukang ibalik sa ayos ang Sri Lanka. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa na ang pinsala at hindi lang Sri Lanka ang dapat mag-alala. Maging ang India, ang pangunahing karibal ng China sa rehiyon, ay lubos ng nababahala. Noong 2022 pumasok sa pantalan ng Hambantota ang isang siyentipikong research vessel ng China ayon sa Sri Lanka at China. Gayunpaman, agad na nag-alerto ang United States at India matapos ang hakbang na ito. Bakit? Dahil ang barkong ito ay hindi basta-bastang research vessel lamang. Sa katunayan, ito ay pinapatakbo ng PLA Strategic Support Force na may layuning militar. Kahit nakarehistrong maritime scientific research vessel ito, lumabas na ang tunay na misyon ng barko ay subaybayan ang mga satellite at missile. Kayang subaybayan ng barko ang iba't ibang aktibidad sa India sa sakop na 750 kilometro o 466 na milya. Lumala ang sitwasyon ng tinanggap sa Hambantota Port ang iba pang barko at submarino ng China na nagdulot ng karagdagang pag-aalala sa rehiyon. Pero ang tanong, ano nga ba ang napala ng China sa lahat ng kaguluhang ito? Ang Hambantota Port ay ilang daang milya lang ang layo mula India at nasa isang mahalagang lokasyon malapit sa Suez Canal at Malacca Strait na kritikal para sa internasyonal na kalakalan. Lalo nang mahalaga ang Malacca Strait dahil dito dumadaan ang 80% ng supply ng langis ng China at halos 70% ng kabuuang kalakalan nito. Nangangamba ang China na kung magkaalitan, maaaring harangin ng India ang Malacca Strait. Mauudlot nito ang supply ng langis at kalakalan ng China. Kaya sinigurado nila na maprotektahan ang mahalagang linya ng supply na ito. Ang Hambantota Port at String of Pearls strategy ng China ay mga paraan nila para magkaroon ng kontrol sa lugar. Itinatayo ng China ang mga daungan at infrastrukturang militar sa Indian Ocean na tinatawag na String of Pearls strategy upang palibutan ng India ang pinakamalaki nitong karibal sa rehiyon. At ang Hambantota Port ay perpektong nakapwesto para gampanan ang layuning ito. Parang hindi pa sapat ito. Nagkaroon pa ng isa pang biktima ang China. Nabigo silang bayaran ang China at walang ibang nagawa, kundi ipamigay ang mga estratehikong ari-arian, pati na ang isang mahalagang daungan sa China ng 40 taon. Ang bansang tinutukoy ay ang Pakistan. Alam natin na ang ekonomiya ng Pakistan ay naghirap at ilang beses nang halos mabangkarote. Lumapit sila sa International Money Fund para sa mga bailout package ng higit sa 12 beses. Bagaman nakatulong ang mga pautang para manatiling buhay ang Pakistan, ang mga ito ay para lamang sa agarang pangangailangan sa kaligtasan at hindi para sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Resulta, labis na napabayaan ang infrastruktura ng Pakistan. Ito ay nakita ng China bilang malaking oportunidad kaya sila ay nakialam. Noong 2015 inilunsad ng China ang China-Pakistan Economic Corridor. China-Pakistan Economic Corridor, bahagi ng Belt and Road Initiative. Ang China-Pakistan Economic Corridor ay may mga proyektong nagkakahalaga ng 62 bilyong dolyar. Maganda ang mga numerong ito sa papel, ngunit gaya ng inaasahan, pinamahalaan ng mga kumpanyang Chino ang karamihan sa mga proyektong ito gamit ang mga manggagawang Chino
Kaya malaking bahagi ng pondo ay bumalik sa China. Ang daungan ng Gwadar, isa sa mga pangunahing bahagi ng China-Pakistan Economic Corridor, ay pinundohan ng China at natapos noong 2006. Noong 2007 sa halip na ibigay ang pamamahala ng Gwadar Port sa isang kumpanyang Chino, ipinagkatiwala ito ng Pakistan sa Port of Singapore Authority sa loob ng 40 taong lease. Sumang-ayon din ang Port of Singapore Authority na mamuhunan ng $550 milyong sa susunod na 5 taon para lalo pang paunlarin ang daungan. Simple lang ang kasunduan. Ang Gwadar Port Authority ay makakatanggap ng porsyento mula sa kita ng cargo operations at marine services, kasama ang mga exemption sa buwis. Tila nagwagi ang lahat. Natanggap ng Pakistan ang pondo at nabalanse ang impluensya ng China. Noong 2013, ginulat ng Pakistan ang buong mundo. Inufangkoral op ng kontratang tatuaya kabubuwa sa mga buong oportunidad para sa ating mga tao, lalo na para sa mga tao ng Balochistan. Ipaikad ito ng bagong sigla sa ugnayan ng Pakistan at China. Noong 2013, nagdesisyon ang Pakistan na ipamahala ang daungan sa isang kumpanyang Chino sa loob ng 43 taong lease. Ayon sa mga eksperto sa geopolitika, ang hakbang ng Pakistan ay para balansehin ang impluensya ng United States at humingi ng mas aktibong suporta mula sa Beijing. Dumating ang desisyong ito sa kabila ng lumalaking tensyon sa pagitan ng United States at Pakistan dahil sa mga patakarang Amerikano sa Afghanistan. 2 taon matapos nito, naging mahalagang bahagi ng China-Pakistan Economic Corridor ang Gwadar Port. Kabilang sa mga plano ng China para sa daungan ang malawakang pagpapalawak ng infrastruktura upang lubos na mapataas ang kapasidad nito. Sa kabuuan, tinatayang $1.6 billion ang ilalaan para sa infrastrukturang ito, ngunit tila pagtataksil ito. Bakit? Sa ilalim ng kasunduan, makakatanggap ang COPHC ng 1% ng kita mula sa operasyon ng pantalan at ng terminal ng likidong natural na gas, at 85% ng kita mula sa free zone. Bagaman inaasahang makakahawak ang pantalan ng 1 milyong tonelada ng kargamento taon-taon, at makakalikha ng malaking negosyo, maliit lang ang kikitain ng Pakistan mula rito. Ito ay malaking panalo para sa China dahil sa 2 pangunahing kadahilanan. Ang pangunahing dahilan ng interes ng China sa Gwadar, katulad ng sa Hambantota Port, ay ang pag-iwas sa Malacca Strait choke point. Ang pantalan ay magbibigay daan sa China na iwasan ang choke point at direktang maghatid ng langis at iba pang pinagkukunan ng enerhiya mula sa Gwadar Port papuntang Kashgar Province sa pamamagitan ng mga kalsada na magtitiyak ng mas ligtas na ruta ng enerhiya. Pangalawa ay ang kalapitan sa Strait of Hormuz. Ang Gwadar Port ay matatagpuan lamang 600 kilometro o 613 kilometro mula sa Strait of Hormuz, isang mahalagang choke point kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20% ng krudong langis at likidong gasolina ng buong mundo. Ang pagkakaroon ng presensyang militar sa Gwadar ay nagsisilbing babala sa mga karibal ng China, lalo na sa India na may estratehikong interes din sa rehiyon. Ikalawa, ang Gwadar ay nagiging mahalagang bahagi ng Pearl of Strings strategy ng China, isang network ng mga daungan at pasilidad militar na nakapalibot sa India. Napaka-invested ng China sa Gwadar na noong 2017, nagbigay ito ng 4 na barkong Chino sa hukbong dagat ng Pakistan para protektahan ito. Tulad ng ginawa nito sa Sri Lanka at Pakistan, nakikipagkompetensya rin ang China sa Estados Unidos sa South China Sea, isang lugar na naging sentro ng tensyong geopolitikal. Sa labang ito para sa dominasyon, naging isa sa pinakamakapangyarihang estratehikong sandata ng China ang mga daungan. Ang mga daungan ng Newcastle, Melbourne, at lalong-lalo na ang daungan ng Darwin sa Australia ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel pabor sa China. Marahil ang pinakababa dyan, nakababahalang kaso ay ang daungan ng Darwin sa Australia. Noong 2015, ang estratehikong daungang ito ay ipinasa sa 79 na taong lease sa kumpanyang Chinong Land Bridge Group. Nag-alala ang Estados Unidos sa hakbang na ito dahil sa estratehikong lokasyon ng daungan na malapit sa mga operasyong militar nito sa Hilagang Australia. Niripaso ng Australia ang kasunduan matapos magpahayag ng matinding pag-aalala ang Estados Unidos.
Ngunit nakakagulat ang naging resulta. Nagpasya ang Australia na ituloy ang lease sa kabila ng malalim na impluwensya ng China kahit sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Ang mga daungang ito ay tila komersyal, ngunit sa katunayan ay estratehikong piyesa sa plano ng China na dominahin ang mahahalagang pandaigdigang ruta sa dagat. Subalit hindi lang sa dalawang bansang ito nagtatapos. Dahil hindi pa nito nasasaklaw ang buong Asya. Ang Antarctica na lamang ang kontinenteng hindi pa nararating ng China. O baka pinautang na rin nila ang mga penguin? Walang nakakaalam? Tulad ng nakita natin, may hawak na bahagi o pinamamahalaan ng China ang mga operasyon sa mga daungan sa 10 pang bansa. Kasama rito ang Papua New Guinea, Hilagang Korea, Russia, Bangladesh, Myanmar, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Yemen, Israel at Turkey na may mga halaga mula 30 milyong dolyar hanggang higit sa 1 bilyong dolyar. Sa Africa, nag-invest ang China sa mahigit 78 daungan sa higit 32 bansa na nagkakahalaga ng mahigit dolyar 21.7 bilyon. Ang ilan sa mga daungang ito ay malapit sa kritikal na choke point sa mundo tulad ng Strait of Hormuz at Bab el-Mandab Strait na siyang pinakanakababahala. 30 hanggang 35% ng krudong langis sa mundo ay dumadaan sa dalawang makikitid na lagusang ito. Ang China ay hindi lamang banta sa rehiyon, kundi pati na rin sa buong mundo. Masamang balita, alam ng China na may mga bansa pa ring mahuhulog sa kanilang bitag. Bakit? Nasa mismong bitag ang sagot. Maraming bansa ang nagsisimulang lumayo sa International Monetary Fund at World Bank at sa halip ay lumapit sa mga bangko ng China. Nakakabaliw, di ba? Ang International Monetary Fund at World Bank ay nag-aalok ng mga pautang na may 1-2% interest lang at may panahon ng pagbabayad na 25-30 taon. Pero ang China ay naniningil ng mataas na 4 hanggang 6% interes. At mas maikli ang panahon ng pagbabayad na 15 hanggang 20 taon. Bakit may mangungutang sa China? Ayon sa ulat, nagpautang ang China ng dolyar 134 na trilyong dolyar mula 2,000 hanggang 2021 sa mahigit 100. 65 bansa. Karamihan ay mababa at gitna ang kita. May 3 pangunahing dahilan dito. 1. Iniiwasan ng International Monetary Fund at World Bank na magbigay ng malalaking pautang sa mga bansang may mahinang ekonomiya, lalo na sa mamahaling infrastruktura. Nag-aalok ang China ng malalaking pautang para sa infrastruktura at enerhiya. Kaya nagiging magandang pagpipilian ito para sa mga nahihirapang bansa. Pangalawa, mahirap mangutang sa International Monetary Fund. Kasama ang mga mahihigpit na kondisyon gaya ng pagbubukas ng mga merkado, pagbabawas ng mga subsidya, pagpripribatisa ng mga ari-arian at pagsunod sa mahigpit na mga patakaran. Para sa mga gobyernong hirap na. Napakarami na niyan para pasanin. Kabaligtaran naman ng China, hindi ito nakikialam o naglalagay ng anumang kondisyon, kaya mas maginhawa ito bilang opsyon, bagamat mas mapanganib. Pangatlo, ginagamit ng China ang modelo ng pagpapautang na sinusuportahan ng likas na yaman. Sa halip na maniningil ng pera, nagpapautang ang China sa mga mahihirap, ngunit mayamang bansa sa likas na yaman at kumukuha ng bahagi mula sa langis, mineral, o kita sa toll bilang kabayaran. Kahit hindi direktang makabayad ang bansa, kumikita pa rin ang China mula sa mga proyektong ito. Mula 2004 hanggang 2010 ginamit ng China ang modelong ito sa Angola na winasak ng digmaan, kung saan sila ay nagpautang ng humigit kumulang 10 bilyong dolyar na sinigurado ng langis ng Angola. Noong 2007 ginamit din ang estratehiyang ito sa Demokratikong Republika ng Congo, kung saan ang mga pautang na sinigurado ng mineral ay nagpondo sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Noong 2017 pumasok ang Guinea sa kasunduan ng pautang na sinigurado ng Bauxite na nagkakahalaga ng dolyar 587 milyon para magpatayo ng 2 pangunahing kalsada. Sa katunayan, hanggang 30 bilyong dolyar na mga proyekto ang napirmahan sa ilalim ng modelong ito sa iba't ibang bansa sa Africa. Idinagdag pa ng China ang komplikasyon sa sitwasyon ng ipahiwatig nila ang pagtanggap ng bayad sa anyo ng mga pabor sa geopolitika o direktang kontrol sa mahahalagang ari-arian. Ginawang grant ng China ang dolyar 230 milyong utang para sa paliparang pandaigdig ng Guadar, kapalit ng eksklusibong karapatan na itayo ito ng
walang kompetitibong pagbid. Samantala, mahigpit na hinihingi ng International Monetary Fund at iba pang multilateral na nagpapautang ang bayad sa anyong pera at hindi mga kasunduang batay sa ari-arian. Ito ang dahilan kung bakit maraming mahihirap at gitnang uring bansa ang patuloy na nahuhulog sa bitag ng China. Mukhang tumutulong ang China. Pero sa totoo lang, naglalagay ito ng bitag. Hindi lang mga bansa sa Asia at Africa ang naakit sa mga pautang na ito. Ayon sa mapang ito, hanggang 2024 nakabilin na ang mga kumpanyang Chino ng mga terminal sa iba't ibang bahagi ng Europa. Naroroon ang mga kumpanyang Chino sa mga pantalan ng Gresya, Malta, Italia, Espanya, Pransya, Belhika, Netherlands at Alemanya. Hanggang 2021 ang China ay namuhunan na sa halos 1,000 proyekto sa Europa sa ilalim ng Belt and Road Initiative na may kabuuang puhunan na lumampas sa dolyar 226 na bilyon kahit na bumaba ang pondo ng Belt and Road Initiative noong panahon ng pandemya ng coronavirus disease. 2019. Hindi lang doon nagtapos. Kumalat din ang pautang at pamumuhunan ng China sa Timog at Hilagang Amerika. Namuhunan ang China sa 10 proyekto ng daungan sa mga bansa tulad ng Chile, Brazil, Peru, Ecuador, Panama, Bahamas, Mexico at maging sa 2 terminal ng daungan sa Estados Unidos. Ang ilang daungang ito ay lubhang mahalaga sa kani-kanilang bansa. Sa Brazil, ang daungan ng Paranaguá ay may 2 pinakamataas na trapiko ng pagpapadala sa bansa, kung saan 70% nito ay pag-aari ng China. Sa Peru, 60% ng Chancay Port ay pagmamay-ari ng China na nagpapataas ng seryosong alalahanin sa kontrol at pagdepende. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang matagal nang tinitingnan ng China na pinakakritikal na punto ng kalakalan, ang Panama Canal. Noong Pebrero, 2025 nangako si Pangulong Donald Trump ng United States na babawiin ang Panama Canal. Nagbabala ng makapangyarihang aksyon ng United States dahil sa lumalaking kontrol umano ng China sa rehiyon. Ano ang ikinagagalit ni Trump? May 2 siyang pangunahing ikinababahala. Wala nang malayang akses ang militar ng Estados Unidos sa Panama Canal at pati komersyal na barko nito ay nagbabayad na ng mataas na bayarin tulad ng ibang bansa. Higit sa lahat, nag-aalala siya sa lumalaking impluensya ng China sa paligid ng Panama Canal. Bagamat hindi pagmamay-ari o kontrolado ng China ang Panama Canal, walang pampublikong ebidensya na pinapatakbo o ginagamit ito ng pamahalaan ng China para sa mga aktibidad militar. Mula Oktubre 2023 hanggang Setyembre 2024, 21.4% ng lahat ng kargamentong dumadaan sa kanal ay mula sa China. Ang pangalawang pinakamalaking gumagamit nito pagkatapos ng Estados Unidos. Maliban sa kalakalan, masigasig ang pamumuhunan ng mga kumpanyang Chino sa infrastruktura malapit sa kanal. 2 sa 5 pangunahing pantalan malapit sa kanal, ang Balboa sa bahagi ng Pasipiko at Cristobal sa bahagi ng Atlantiko, ay pinapatakbo mula pa noong 1977 ng Hutchington Port Holdings, isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong. Bagamat hindi direktang pagmamay-ari ng pamahalaang Chino ang Hutchington, nag-aalala ang marami sa Washington na maaaring impluwensyahan ito ng Beijing sa hindi tuwiran. Naroon din ang Panama Colan Container Port Project na pinondohan ng Landbridge Group, isang kumpanyang Chino sa pamumuhunan na may koneksyon sa Partido Komunista ng China at People's Liberation Army. Isa iyong babala para sa maraming eksperto. Ngayon, bakit nga ba napakahalaga ng Panama Canal? Ito ay dahil ang Panama Canal ang humahawak ng 5% ng pandaigdigang pagpapadala at ang Panama ay nasa estratehikong lokasyon na nais parehong ng Estados Unidos at China. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 72% ng kargamento na dumadaan sa Panama Canal ay may kaugnayan sa China. Kaya, pursigido ang China na kontrolin ang mahahalagang infrastruktura sa Latin America. Ang China ay naglalagak din ng bilyon-bilyong dolyar sa South America. Sa katunayan, ito na ngayon ang pinakamalaking trading partner ng mga bansa tulad ng Brazil, Chile at Peru. Ang Panama Canal ang nagpapanatiling mabilis at kikita ang mga rutang pangkalakalan. Ito ay higit pa sa shortcut para sa China. Isa itong estratehikong lifeline. Pero masyadong nahulog ang Panama sa pagmamahal sa China. Noong 2017, gumawa ang Panama ng nakakagulat na diplomatikong hakbang. Pinutol nito ang ugnayan sa Taiwan at opisyal na kinilala ang mainland China. Ito ay malaking tagumpay para sa Beijing at nagsimula ng mga magkakasunod na pangyayari. Hindi nagtagal, sinundan ng Dominican Republic, El Salvador, Nicaragua at Honduras ang ginawa ng Panama at pinutol din nila ang kanilang ugnayan sa Taiwan.
Gaya ng inaasahan, mabilis ginantimpalaan ng China ang Panama nang sumali ito sa Belt and Road Initiative, naging kauna-unahang bansa sa Latin America na sumali. Kapalit nito, namuhunan ang China ng bilyong dolyar para sa infrastrukturang proyekto tulad ng cruise terminal, tulay sa kanal, at mungkahing rails ng tren. Ngunit hindi pinapayagan ng Washington ang mga ganitong bagay. Gipitin ng United States ang Panama, at ito'y naging epektibo. Noong Disyembre ng 2024, ang bagong halal na Pangulo ng Panama, si Josant Rangol Marlino, ay nagbigay ng pampublikong pahayag upang pakalmahin ang sitwasyon. Sinabi niya na hindi pagmamay-ari ng China ang Panama Canal. Bawat metro kwadrado nito at ng paligid ay pag-aari ng Panama. Ngunit may inihanda ng kapalit ang China para sa Panama, at doon mismo lumalabas ang papel ng Nicaragua. Ang Nicaragua ay nasa hilagang kanluran ng Panama, kaya natural na magiging kakumpetensya ito kung magkakaroon ng kanal doon. Nag-aalok ito ng katulad na ruta sa pagitan ng Atlantic at Pacific, pero may isang malaking kalamangan. Papayagan nitong lubusang iwasan ng China ang impluwensya ng Estados Unidos. Ina-upgrade ng Nicaragua ang Corinto, ang pinakaabala nitong daungan sa Pacific. Kung maging totoo ang kanal, ang Corinto ang magiging pangunahing pasukan at labasan ng mga internasyonal na barko. Ang daungan ng Bluefield sa Atlantiko ang magkakaroon ng malaking papel. At para palakasin iyon, pumirma na ng kasunduan ang China CAMC Engineering para magtayo ng isang deep water port doon. Kaya halos nasakop na ng China ang bawat kontinente, kabilang ang Europa. Parang kakaiba pakinggan, pero totoo ito. Isa sa mga pinakakilalang kaso na naging headline sa buong mundo ay ang pantalan ng Piraeus sa Gresya. Ito ang pinakamalaking pantalan sa Gresya at ikapito sa buong Europa. Nagsimula ang kontrol ng China sa pantalan ng Piraeus noong 2015 nang nalulunod ang Gresya sa malaking krisis sa utang. Umabot na sa sukdulan ang sitwasyon na hindi nabayaran ng Gresya ang 1.6 na bilyong euro na bayad sa International Monetary Fund. Kaya naging unang maunlad na bansa na nag-default sa ganitong paraan. Noong panahong iyon, halos walang bansang nais mamuhunan sa Gresya. Ngunit nakita ng China ang isang oportunidad dito. Ang COSCO, isang kumpanyang Chino, ay kumuha ng kontroladong bahagi sa pantalan ng Piraeus. Ngunit hindi ito ang unang pagkakasangkot nila sa pantalan. Nakuha na ng COSCO ang karapatang mag-operate ng ilang bahagi ng Piraeus noong 2008 at sa kasalukuyan, hawak na nila ang 68% ng pantalan. Binibigyan nito ang kumpanyang Chino ng kapangyarihang hubugin ang kinabukasan ng pantalan. Bakit ito mahalaga? Dahil sa estratehikong lokasyon nito, may direktang access ang China papuntang Europa at gitnang silangan. Sa pamumuno ng COSCO, ang kargamento ay tumaas ng halos 7 beses sa loob ng 10 taon na umabot sa 5.65 milyong container. Ang pantalan ng Perez ay naging isa sa pinakamabilis lumago sa buong mundo. Sumusuporta ng mahigit 10,000 trabaho, direkta at hindi direkta. Mukhang istorya ng tagumpay, pero bahagi lang yan ng buong kwento. Ayon sa isang manggagawa ng Union, lumala ang kalagayan ng paggawa sa pantalan matapos itong kunin ng China. Walang safety training, madalas ang mga aksidente, at isang manggagawa ang napatay noong 2021 ng isang crane na naging dahilan ng welga. Ayon sa ulat, karamihan sa manggagawa ay kontraktwal na walang kasiguraduhan sa trabaho. Mga Chino ang nakaupo sa nakatataas na posisyon na pumalit sa mga lokal na Griego. Kapag may nagsalita laban sa COSCO, agad silang tinatanggal. Kaya marami sa mga manggagawa ay nanahimik at natatakot magkaprotesta. Marami pang nagtrabaho ng walang pahinga sa buong shift at ang iba ay napilitang umihis sa bote dahil sa masamang kalagayan sa pantalan ng Piraeus. Mula sa pananaw ng heopolitika, malaking bagay ang pagkontrol ng China sa pantalan ng Piraeus. Nasa isang mahalagang lokasyon ito kung saan nagtatagpo ang Mediterranean at Balkans at malapit din sa mahalagang ruta ng Suez-Gibraltar. Ito ay nakakonekta rin sa gitna at silangang Europa sa pamamagitan ng Riles na nagiging pangunahing sentro ng lohistika, hindi lamang para sa kargamento. Tinatayang 20 milyong pasahero ang dumadaan sa pantalan taon-taon. Dahil dito, nakaka-impluwensya ang China sa isang pangunahing lagusan ng Europa. Kahit na maaaring hindi hayagang gawing sandata ang kontrol dahil sa pandaigdigang presyon, totoo pa rin ang panganib na hindi lang haka-haka. Noong Hulyo, 2017 isang fleet ng hukbong dagat ng China na binubuo ng isang missile destroyer, isang missile frigate, at isang supply vessel ang bumisita sa pantalan ng Piraeus. Ang hakbang na ito ay nagtaas ng kilay sa buong mundo at nagpakita na hindi lang kalakalan ang interes ng China. Nais din nitong ipakita ang lakas militar nito kung kinakailangan. Ngunit nagsimulang bumaliktad ang sitwasyon at nag-alsa na ang mga tao laban sa China. Tingnan ang Gresya,
ang bansang dating nagbenta ng pinakamalaking daungan nito sa China. Ngunit noong 2021, nagbago ang sitwasyon. Hinarang ng Gresya ang state grid ng China na makilahok sa bidding para sa 49% bahagi sa kanilang power distribution network. Kahit na pagmamay-ari na nito ang 24% ng high voltage operator. Idineklarang hindi kwalipikado ng Gresya ang isa pang kumpanyang Chino, ang South Power Grid. May matinding pagtutol na rin sa kontrol ng China sa daungan ng Piraeus. Tumindi ang oposisyon ng mga lokal dahil sa masamang kalagayan sa trabaho at galit sa dayuhang pag-aari. Malalaki ang plano ng COSCO para sa hotel, mall at iba pa, ngunit naantala ang mga proyekto. Ayon sa COSCO, ang mabagal na proseso sa Gresya at pagtutol ng mga lokal ang mga dahilan, subalit para sa mga opisyal ng Gresya, ang tunay na issue ay kakulangan ng mga pag-aaral sa kalikasan ng COSCO. Sa totoo lang, hindi kilala ang China sa pagbibigay prioridad sa mga isyung pangkalikasan. Lalo na sa ibang bansa, lumala ang sitwasyon para sa COSCO nang magsimulang magsampa ng kaso ang mga residente malapit sa pantalan para hadlangan ang mga plano ng pagpapalawak. Kaya napipilitang umatras ang Dragon at sa pagkakataong ito, pati ang Europa ay tumatangging sumunod nang akala ng China na kontrolado na nila ang lahat. Isang malaking bansa sa Europa ang nagbigay ng matinding dagok sa kanilang impluensya. Nagulat ang China nang umalis ang nag-iisang bansa sa G7 na sumali sa Belt and Road Initiative. Noong 2023 kinumpirma ni Punong Ministro Giorgio Meloni na balak ng Italia na umalis sa Belt and Road Initiative. Noong Disyembre 2023, 4 na taon matapos lagdaan ang Memorandum of Understanding noong 2019, inanunsyo ng Italia na hindi na nito i-renew ang pakikilahok sa Belt and Road Initiative. Naging malaking hadlang ito sa mga ambisyon ng China sa Europa. Ngunit hindi ito nag-iisang insidente. Noong 2022, umalis ang Estonia at Latvia sa China-led 17+1 group na naglalayong palalimin ang ugnayan ng China sa gitna at silangang Europa. Ngunit mabilis na nawala ang alindog nito. Umalis na ang Lithuania noong 2021 at hinikayat pa ang iba na gawin din ito. Pero ang Lithuania ay tunay na original gangster. Sa kabila ng pagiging isang bansa na may 3 milyong tao lang, hayagang pinalakas ng Lithuania ang ugnayan nito sa Taiwan. Gumanti ang China sa pamamagitan ng pagbabawal ng mga produkto mula sa Lithuania, pero hindi umatras ang Lithuania. Pinatibay pa ng parlamento ang paninindigan at nagpadala ng 11 miyembro para bisitahin ang Pangulo ng Taiwan. Hindi lang Europa ang tumatayo laban sa China. Ang Africa, na dating pangunahing tumatanggap ng mga pautang mula sa China, ay ngayon ay lumalayo na. Ang mga dayuhang pautang ng Africa mula sa China ay bumaba mula 31% noong 2018 hanggang 12% noong 2021. Ang mga pangakong pautang ay bumaba mula 28 bilyong piso noong 2016 hanggang mababa sa isang pagsapit ng 2022. Demand bumaba, ekonomiya ng China bumagal, at takot sa utang lumaki. Ang mga nagpapautang ng China ay nangakong magpapautang ng dolyar, 4.6 na bilyon sa Africa, bago matapos ang 2023, ang pinakamalaking pagtaas mula 2016. Ang pagbabalik ay bunga ng matinding pagbagsak ng pagpapautang. Noong 2022, malinaw ang pag-iingat sa Africa. Ang Bagamoyo Port sa Tanzania, isang dolyar 10B proyekto na pinirmahan ng China at Tanzania noong 2013. Ang mega proyektong ito ay muntik nang makansela noong 2019 ni dating Pangulong John Magufuli ng Tanzania na naniniwala na hindi patas ang kasunduan para sa kanyang bansa. Ang bagong Pangulo, si Samia Suluhu Hassan, ay nagpasyang buhayin muli ang proyekto. Ang multibilyong dolyar na pamumuhunan ng China sa Asia, tulad ng Gwadar Port ng Pakistan, ay humaharap sa mga balakid. Malaki ang ipinuhunan ng China upang mabawasan ang pagdepende sa Malacca Strait, ngunit napakahindi matatag ng proyekto. Bagamat hindi tinutulan ng gobyerno ng Pakistan ang pamumuhunan, lumalala naman ang kaguluhan sa rehiyon ng Balochistan. Hindi lang mga manggagawang Chino ang pinupuntiriya ng mga grupong rebelde sa Pakistan, kundi pati na rin ang hukbong sandatahan nito. Noong 2024, pinaigting ng mga separatistang Balok ang mga pag-atake sa mga interes ng China sa Pakistan. Noong ika-20 ng Marso, sinalakay ng Balok Liberation Army militants ang Gwadar Port at pumatay ng 2 Pakistani soldiers. Noong ika-26 ng Marso, isang suicide bomber sa Dasu Hydropower Project ang pumatay ng 5 inhinyerong Chino at isang mamamayang Pakistani. Isa pang pag-atake ang tumarget sa mga inhinyerong Chino na pumatay ng 2 at sumugat ng 17.
Pero bakit nga ba nag-aaklas ang mga taong ito laban sa Pakistan? Kahit matagal nang kinukuha ng gobyerno ang likas na yaman ng Balochistan, kakaunti lang ang ginawa para sa pag-unlad ng rehiyon. Dahil dito, unang beses nagpadala ang China ng halos 6 na pribadong security personnel para bantayan ang mga proyekto ng kuryente ng China-Pakistan Economic Corridor sa Sindh, Pakistan. Ang mga gwardyang ito ang nag-e-escort, nagmamanman at nagpoprotekta sa lugar. Samantala, naglunsad ang Sindh ng hotline para sa mga mamamayang Chino at inatasan ang mga may-ari ng proyekto na palitan ang mga kasalukuyang gwardya ng mga dating sundalo. Bagamat hindi pa nagpapadala ng hukbo ang China sa Pakistan, nais nito ng mas malalim na pakikilahok sa seguridad nito. Gayun din, may mga problema rin ang China sa ibang mga bansa. Sa kaso ng Myanmar, malalaki ang plano ng China. Iminungkahi nito ang proyektong daungan ng Chokyu na nagkakahalaga ng $7 bilyong. Alam ng Myanmar ang mga panganib ngunit nagpasya pa ring bawasan ang halaga nito sa dolyar, 1.3 bilyon. Bakit ayaw ng Myanmar na malugmok sa utang sa China? Bagamat tinanggap pa rin nito ang 1.3 bilyong dolyar na utang, pangunahing dahilan ay dahil sa nahihirapang ekonomiya nito. Ipinapakita ng desisyon na bawasan ang pamumuhunan na nagiging mas matalino na ang mga bansa. Nagsisimula na nilang maintindihan kung paano gumalaw ang China at ngayon ay gumagawa na sila ng mga hakbang para protektahan ang kanilang sarili laban sa pagkakalubog sa malalaking utang. Hindi lang malalaking bansa, kundi pati maliliit na bansa ang kumikilos na laban sa China. Halimbawa na lang ang Samoa, isang maliit na bansang isla sa Timog Pasipiko. Noong 2021, kinansela ng Samoa ang dolyar 100 milyong proyektong pagpapaunlad ng pantalan na sinusuportahan ng China na tinawag nilang labis para sa isang bansang lubog na sa utang. Karamihan ay utang sa China. Ang Shanghai International Port Group ng China ang namamahala sa isang mahalagang terminal sa pantalan ng Haifa, Israel, kung saan dumadaan ang 99% ng mga import at export nito. Upang labanan ang lumalaking impluensya ng China, nagbigay ang Israel ng kontrata noong 2022 sa kumpanyang Indian na Adani Ports. Nakuha ng Adani Group ang malaking bahagi ng pantalan sa halagang dolyar 1.13 bilyon upang patakbuhin at pamahalaan. Ito, isang hakbang para balansehin ang impluensya ng China. Kumikilos din ang Sri Lanka upang harapin ang China at nagbigay ng malinaw na mensahe kamakailan sa bansa. Noong pagbisita ni Prime Minister Modi sa Sri Lanka noong Abril 2022, tiniyak ng Pangulo ng Sri Lanka na walang partido ang gagamit ng teritoryo ng bansa para banta o pahinain ang seguridad ng India. Ang Estados Unidos ay nag-i-invest ng mahigit $500 milyon sa terminal ng pantalan ng Colombo na dinevelop ng Adani Ports ng India. Noong 2021, pumirma rin ang Adani ng $700 milyong na kasunduan para pamahalaan ang Western Container Terminal ng pantalan. Ngunit nakakagulat, ang kolaborasyon ay lampas pa sa mga pantalan. Nagbigay ang India sa Sri Lanka ng dolyar, 3.8 bilyong package na may credit line, currency swap, tulong sa makataong pangangailangan at suporta sa infrastruktura. Bilang tugon, kinansela ng Sri Lanka ang mga proyektong Chino sa Jaffna Peninsula. Pinayagan ng India na pumasok sa kanilang sektor ng enerhiya at sinuportahan ang pagtatayo ng free-floating dock facility at Maritime Rescue Coordination Center, kung saan ang subunit nito ay itatayo sa pinapatakbong pantalan ng China sa Hambantota. Malaking pahayag yan. Bukod dito, noong unang bahagi ng 2025, biglang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China tungkol sa Panama Canal. Inakusahan ng Estados Unidos sa pamumuno ni Pangulong Trump na lihim na kontrolado ng China ang kanal. Upang maiwasan ang malalalang kahihinatnan, umatras ang Panama mula sa Belt and Road Initiative noong Pebrero ng 2025. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung paano tutugon ang mundo sa agresyon ng China. Lalaban ba ang mga bansa o susuko? Ngunit isang bagay ang malinaw, dumudulas na ang hawak ng dragon.